Hi everyone! Welcome to my channel. Ako po ay isang OFW dito sa Hong Kong. At 11 years na po ako dito. Kaya isi-share ko po sa inyo kung ano yung mga advantage at disadvantage dito sa Hong Kong bilang isang OFW. At kung may gusto kayong itanong, i-comment nyo lang para masagot ko siya sa next video ko. Anyway guys, ang topic na to sa video na to ngayon ay magkano nga ba ang salary dito sa Hong Kong at saka worth it ba mag Hong Kong. So, yan po yung topic natin guys. So, while nagchikahan tayo, gagawa ay magko-cross stitch din ako. So, para chill-chill lang guys, na para lang tayong normal na nag-uusap while nag-share ako sa inyo kung ano yung mga buhay-buhay dito bilang OFW sa Hong Kong, mag-cross stitch. So, anyway, start na tayo. Worth it nga ba ang Hong Kong bilang isang OFW dito at saka magkano nga ba ang salary? Well guys, ngayon na-shoot ko tong video na to as of now, February 2026. So, ang salary dito is nasa 5,100 Hong Kong dollar. So, kung i-convert natin yan sa Philippine money, i-times 7.5. Depende sa palitan guys. Pero nandyan talaga yan sa mga 7. So, 5,100 Hong Kong dollars times 7.5. Nasa mga 38,250. Yun yung salary dito. Tapos, magbibigay pa si amo ng, hindi lahat depende to, ng food allowance. Food allowance kung hindi ka kasali sa pagkain nila. Yung daily na pagkain guys, yung lunch, breakfast, lahat, basta yung daily. Kasi may iba dito na excluded sila sa pagkain ni amo. Kumbaga, separate sila. Kaya bibigyan din sila ng isang buwan na food allowance. Pero, kung join kayo ni amo mo ng pagkain, wala ka nun. Kagaya ko, ako wala akong food allowance. For 11 years ako dito, never akong binigyan ng food allowance kasi nga naman, lahat ng pagkain ko is provided nila. Yung, kahit nga yung kape, ganon, provided nila. So, wala na yon. Depende lang yon sa depende sa amo mo kung, yun na nga, paulit-ulit. sorry. Depende sa amo mo kung ano yung mapagkasunduan nyo, kung separate ka ba. Pero para sa akin guys, depende kasi may iba mas prepare nila mag food allowance, lalo na pag kuripot si amo nila. Pero para sa akin is, okay lang sa akin, walang food allowance kasi alam ko naman na more than pa yung nakain ko kumpara sa mag-food allowance ako. So anyway, yun na nga guys. Salary is 5,100 equivalent to 38,250 as of now napalitan. Tapos, yung food allowance is 1,236 Hong Kong dollar. So, kung i-convert natin yan, nasa mga 9,270. So, roughly, yung salary mo is nasa mga 38,000, tapos yung food allowance mo, nasa mga 9,000 every year. So, yun yung matanggap mo kay amo. Maliban na lang kung may extra pay. I mean is, like, Sunday, pag di ka ipa-day off ni amo, bayad yon, babayaran nila yon. O kaya, pag medyo matagal-tagal ka na, magbibigay din sila ng extra salary mo. Kaya ko, no, sa 11 years ko sa kanila, dinagdagan na din nila yung sahod ko. So, yung sahod ko na 5,100 plus 1,000 Hong Kong dollar. So, yung sahod ko is naging 6,100 na siya. Kaya nga, kasi ano lang nila yun dahil sa tagal na din ba, dagdag na. Parang increase, ganon. So, yun na nga guys. Worth it nga ba? Oo kung magsahod ka ng ganon, nasa mga 38 to 40,000, lalo na pag galante si amo mo, hindi yan sila mag-i-stick ng kung ano sa kontrata, higher pa talaga yan. So, worth it siya
sa salary, worth it naman. Paano yung pagod ba, yung trabaho? Yung trabaho dito sa Hong Kong, guys, malit lang yung bahay nila. Sobra lang, liit nila. Diyos mio ko Lord. Yun nga, sabi nga sa iba, yung buong bahay nila parang sala pa lang sa bahay natin. Kung malaki yung bahay natin sa Pinas. Pero sobrang liit lang talaga, guys. Pero, maliit siya, pero walang katapusang trabaho. Kasi, sa umaga, pag may alaga ka, kasi pag sa umaga, pag schooling na yung mga alaga mo, nag-eskwela na, ihatid mo sila or school bus. Usually, ganun talaga yung typical na mga routine dito sa Hong Kong. Kasi nga, yung mga amo is working sila, guys. So, pagising sa umaga, trabaho yung mga amo, ikaw na yung bahala sa mga bata. Either ihatid mo sila sa school or sa school bus, ganon. Tapos prepare ka ng lunch ng mga bata, kung half day lang sila or kaya kung ano yung sa school, dadalhin mo sa school yung lunch, ganon. Depende na yun, guys, sa lunch. Pero sa dinner, prepare ka talaga ng dinner sa mga amo mo, lahat na. Tapos may ang nakakapagod lang dito kasi halos lahat ng mga bata may mga activities. Aside sa school, after school, may mga activities pa yan. Like example, matapos yung school nila 4 o'clock, 4:30, hindi pa yan sila uuwi. Pupunta pa yan sa mga tutor nila, mga dancing class, singing class, piano, sports class nila, yung mga sideline nila, guys. May ganyan talaga. Parang requirement talaga siya na lahat ng bata dito is kailangan may sports talaga sila. Yung sa alaga ko, ano sila, sa table tennis at saka sa running. So, yun guys, yung daily routine nila, may mga tutor-tutor, yan. Tapos, ano pa ba? Yun yung pagod. Lalo na dito, no, yung ihatid mo sila sa tutor, tapos kadalasan dito lakad kasi parang kunik-kunik lang kasi yung mga shop nila, yung bahay dito, tapos dito lang yung market na malalakad mo lang, tapos yung mga shop na kung saan sila may tutor, ganun, mga activities nila, lakad, yun yung nagko-consume ng time kasi parang mauubos yung time mo sa kakalakad. Pag hindi ka sanay, pag bago ka pa dito, yun yung mapapagod ka kasi ano ba to, lakad ng lakad. Ay, walang araw na hindi mag langkad talaga na may pagka-distansya talaga siya, mga ganun. So yun, pero kung nakasanayan mo siya everyday, parang naging exercise mo na din siya na naglalakad kayo ng alaga mo. So para sa akin, worth it pa din siya kasi sa Pinas hindi ka naman talaga kikita lang din doon pag nasa bahay ka lang na nakahiga ka lang buong araw, di ba? Magtatrabaho ka din naman. Tapos maaga pa yung gising mo sa Pinas. Usually pag may pasok doon, di ba, ang gising ng mga parents 5, 4, 4:30, 5 o'clock ng umaga. Dito guys, gising ko 6:45. Kasi yung alaga ko 7:30 pa yung 8 yung klase, pero 7:30 pa kami aalis. Hindi naman ako mag-prepare ng breakfast talaga na rice. Wala. Hindi sila nag-rice sa umaga. Kaya, simple lang talaga yung umaga nila. Minsan nga, bread lang. Isang bread lang. Tapos, gatas. Yun lang. O kaya, yung minsan, mga slice ng cake. Yun lang. Simple lang. Or cereal. So, hindi siya mag-consume ng umaga ng luto ba. Tapos walang traffic kasi yung bahay namin papuntang school ng bata is nag-train kami. So hindi siya ma-traffic. Okay lang, kaya namin ng 30 minutes lang from school or from bahay to school to bahay. 30 minutes lang yung makukonsume namin na oras by train yun. So yun, kaya okay lang worth it siya. Worth it siya sa salary ko na ganun yung routine. So ano pa ba? Pagkain, trabaho. Pero actually guys, sa trabaho depende din talaga yan sa amo ha. Kasi may mga amo na
masisilan. So, kung gusto nyo malaman kung ano pa yung katanungan nyo, i-comment nyo na lang guys. Kasi parang itong na-share ko ngayon sa inyo is general. General lang to na routine. Kumbaga, yun yung kadalasan talaga na ginagawa dito. Pero kung gusto nyo talaga ng mga specific, baka may masagot ako dyan. Kasi nga, sa 11 years ko dito, madami na din akong nakakausap din na mga katulad ko na iba-iba din yung sitwasyon namin. So baka may gusto kayong malaman, comment nyo dyan, tapos gawa natin ng video para masagot ko ha guys. So sa ngayon, sa video na to, yung salary muna, yung sinishare ko sa inyo, pinag-usapan natin. Pero yung salary guys, every year siya nag-i-increase. So ngayon, February ngayon, yun yung salary, 5,100. Expected yun guys. Pag October, mag-i-increase yun. Kasi kadalasan September, October yung increase ng $100. So, i-increase yun. Pati yung food allowance, pag-i-increase din yun. Pero konti lang. Pero at least may increase siya every year. So, yun guys. Tapos, trabaho, para sa akin, okay lang. Trabahong bahay, yun. Tapos, para ka din nag-aalaga na may anak ka. Yun lang yung isipin mo na parang anak mo talaga yung inaalagaan mo. Hinahatid sundo sa school, pinapakain, ganun. Pero kung gusto nyo talaga ng mga specific na question at answer, comment nyo guys. Baka makatulungan ko kayo at masagot ko kayo, ha? Sige guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Let's be friends! Thank you guys! Hanggang sa muli! Kasi magpo-cross stitch pa. Wow! Maganda. Thank you!